Binigyan ako ng mga doktor ng 2 buwang buhay at lumipad ako papuntang lungsod ng Maynila upang magpaalam sa aking anak na babae na hindi na nakipag-usap sa akin sa loob ng 3 taon. Gusto ko lang makitang masaya siya, kahit mula sa malayo, kahit isang saglit lang. Sa halip, natagpuan ko siyang nasa intensive care, ngunit na nasa gilid ng kamatayan at ang kanyang asawa. Samantala, ay nag-inuman ng tsampag na napaliligiran ng mga modelo sa isang mansyon sa mga burol at tumatawa sa telepono nang tawagan ko siya. Kaya tinawagan ko ang isa pang numero. Ang tao sa kabilang linya ay naghintay ng tawag ko sa loob ng 17 taon. Isang oras pagkatapos, ang asawa ng aking anak na babae ay nakaluhod sa harap ko sa gitna ng pasilyo ng ospital, nagmamakaawa ng awa. Ngunit huli na. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel. I-like ang video at iwan mo sa comments kung saang lungsod ka nanonood. Ngayon, balik tayo sa kwento. Umuga ang eroplano sa air pocket at halos tumaob ang plastic cup na may tubig sa natitiklop na mesita. Pinigilan ni Ramon ang cup gamit ang palad ng kanyang kamay ng refleho at muling tumingin sa bintana, kung saan wala ng iba kundi makapal na kulay abong ulap. Siya ay 57 taong gulang, na ang huling 15 taon ay ginugol sa rotating shifts sa mga platform ng langis sa Hilaga. Sa buong panahong iyon, natuto siyang hindi matakot sa turbulence, ni sa lamig na negatibo 40 degrees, ni sa mga boss na sumisigaw sa telepono mula sa kanilang komportableng opisina sa kabisera. Ngunit ngayon, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, at hindi dahil sa mga bumps sa hangin. Sa loob na bulsa ng kanyang jacket, may nakatiklop na papel sa 4 na parte na kabisado na niya. Kahit isang beses lang niya itong binasa. Isang diagnosis na nakasulat ng walang pakialam na tipikal sa sulat kamay ng doktor. Isang prognosis na ginawa ng napaka-ambiguous na ang walang karanasan ay maaring umasa pa. Ngunit si Ramon ay nagtrabaho sa mga lalaking namatay sa parehong sakit at lubos niyang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pariralang inirerekomenda ang palliative treatment. 2 buwan, marahil 3 kung swertehin. At ang swerte ay hindi kailanman naging malakas niya. Ang kakaiba ay halos hindi siya natakot nang binigkas ng doktor ang mga salitang iyon. Nakaupo siya sa klinik ng oncologist sa Villahermosa. Nakatingin sa dilaw na poster na nag-iimbita ng regular check-ups at ang tanging naiisip niya ay si Maria, ang kanyang anak na babae, na huling tumawag sa kanya 3 taon na ang nakaraan. At ang usapang iyon ay nagtapos ng parabang mas mabuti pa kung hindi na nangyari. Naalala niya ang bawat salita niya dahil paulit-ulit niyang pinatugtog sa isip niya sa daan-daang gabi na sinusubukang intindihin kung saang punto siya nagkamali at kung may magagawa pa siya. Tatay, hindi mo naiintindihan. Binigyan ako ni Jose ng lahat ng pangarap ko. Isang kondo sa pinakamagandang lugar, isang kotse, mga biyahe at ikaw, ni hindi ka man lang nakapunta sa kasal ko. Buong buhay mo ay nanirahan ka sa iyong lungga, sa Hilaga, na iniisip lang ang trabaho. Ni hindi mo nailigtas si nanay. Ang huling pariralang iyon ang kutsilyong isinaksak niya sa kanyang mga tadyang. Tungkol kay nanay, kay Rosa, na naubos ng parehong sakit na ngayon ay lumalamon sa kanya nang si Maria ay 0 taong gulang pa lang. Noon, nagtrabaho siya ng 20 oras sa isang araw upang makapag-ipon para sa gamutan, para sa klinik sa Houston, para sa experimental therapy na nabasa niya sa internet. Wala ni isa ang gumana. Namatay si Rosa sa kanyang mga bisig 2 araw, bago niya naipon ang kinakailangang halaga. At si Maria, ang kanyang maliit na Maria, na hindi niya lubos na naipaliwanag kung bakit palagi nang nagtatrabaho si tatay, at bakit hindi na magbubukas ng mga mata si nanay, ay lumaki na may tinik na nakatanim sa puso. Dumaan ang flight attendant sa pasilyo na may cart na nag-aalok ng inumin at merienda. Umiling si Ramon at muling tumingin sa bintana. Walang gana. Sa totoo lang, wala siyang gusto maliban sa isang bagay, makita ang kanyang anak na babae. Hindi kausapin siya dahil ayaw naman niyang makinig. Hindi humingi ng puwang sa kanyang bagong magandang buhay dahil walang lugar doon para sa kanya. Makita lang, tiyakin na masaya siya, itago ang kanyang ngiti sa alaala at dalhin iyon sa kanyang pupuntahan na walang balikan. Lumipad siya ng walang paalam dahil wala siyang matawagan. Ang numero niya ay tahimik na sa loob ng 6 na buwan. Hindi ibig sabihin na out of service, simpleng tahimik, para bang nakapatay ang telepono magpakailanman o itinapon sa ilog. Sa una, naisip ni Ramon na binago lang niya ang numero at ayaw ibigay ang bago. Pagkatapos ay nagsimulang mag-alala, ngunit mabilis niyang pinigilan. Matanda na siya, may mayamang asawa, mula sa magandang pamilya. Mayroon siyang lahat. Simpleng ayaw makipag-usap sa kanyang tatay. May karapatan siya. Siya mismo ang may kasalanan. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga ulap sa kabilang bintana at lumitaw ang lupa sa ibaba.
Mga parisukat na kayumangging bukirin, mga gray na laso ng kalsada, maliliit na bahay-aralan ng mga bayan. Malapit na ang lungsod ng Maynila. Inilabas ni Ramon ang teleponong pinatay niya sa flight at pinindot ang power button ng automatiko. Lumiwanag ang screen, lumabas ang notifications ng operator, at biglang nag-vibrate ang telepono sa incoming call. Isang hindi kilalang numero mula sa kabisera. Idinikit niya ang aparato sa tainga na umaasang spam tungkol sa loans o surveys. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay babae, malambot at tense, para bang may tumitingin sa paligid. Ramon Santos. Ako po. Ako si Veronica. Nurse ako sa General Hospital. Ikaw ang tatay ni Maria Reyes. Gumawa ng kakaiba ang puso. Para bang nadapa sa patag at nakalimutan kung paano magpatuloy. Pinisil ni Ramon ang telepono ng sobrang lakas na nag-creak ang plastic. Anak ko siya. Ano ang nangyari? Kailangan mong pumunta agad. Ikaw lang, hindi dapat malaman ng asawa niya. Ano ang ibig sabihin na hindi dapat malaman? Ano ang nangyari? Buhay pa siya. Ang pausa sa kabilang linya ay parang walang hanggan. Sa ngayon, ngunit talagang mas mabuti na pumunta ka. Idinikta niya ang address at floor number, at pagkatapos ay biglang naputol ang tawag, para bang may biglang hinila ang cable. Nanatili si Ramon na nakatulala sa screen na nakapatay. Nararamdaman kung paano may nagbabago sa loob niya. Ang takot na naramdaman niya isang segundo kanina ay hindi nawala, ngunit nadagdagan ng isa pang damdamin. Malamig at malinaw, tulad ng taglamig na langit sa hilaga. Lumipad siya sa kabisera upang mamatay, magpaalam sa anak na babae, at umalis ng tahimik. Ngunit ngayon nagbago ang mga plano. Huminto ang eroplano sa runway ng bahagyang bomb, at nagsimulang gumalaw ang mga pasahero sa paligid niya. Umabot sa overhead bins. Hindi tumayo si Ramon hanggang halos walang laman ang pasilyo. Iniisip niya habang sinusubukang unawain ang narinig. Isang nurse, hindi doktor, hindi official representative ng ospital, kundi nurse na tumawag ng palihim at humihiling na pumunta ng hindi alam ng asawa. Ibig sabihin yon ay isang bagay na napakabigat. Isang bagay na gusto itago ng asawa. Kumuha siya ng taxi sa labas ng terminal. Binigay ang address at sumandal sa backseat. Ang lungsod ng Maynila sa kabilang bintana ay kakaiba at hindi nakikilala. Kahit doon siya ipinanganak at nanirahan sa unang 30 taon ng buhay niya. Lahat nagbago. Bagong buildings, bagong interchanges, bagong billboards na may mukha ng mga taong hindi niya kilala. Ang lungsod ay nabubuhay sa sariling buhay at matagal nang nakalimot kay Ramon Santos mula sa Villahermosa, na minsan ay naglakad sa mga kalyeng ito na may maliit na anak na babae sa balikat. Nag-vibrate ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito ay message mula sa bangko tungkol sa taxi charge sa kanyang car. Tumingin si Ramon sa balance ng automatiko at ngumiti ng mapait. Kaunti na lang ang natitira niyang pera, ngunit hindi na niya kailangan. Plano niyang gastusin ang huling ipon sa pag-upa ng hotel room. Makita ang anak na babae mula sa malayo at bumili ng return ticket na malamang hindi nagagamitin. Ngunit ngayon lahat nagbabago. Ngayon may layunin siya. Inilabas niya ang sertifikete ng oncologist, binuklat, binasa ulit ang malamig na medical terms, at pagkatapos ay pinunit ang papel sa maliliit na piraso ng mabagal at maingat. 2 buwan, marahil 3, sapat na. Makakayanan ang lahat ng kailangan. Dumating ang mga alaala ng walang pahintulot. Tulad ng nangyayari kapag tahimik na naglalakbay at tumitingin sa bintana sa daigdig na dumadaan. Si Maria sa 5 taon, may mansa ng jam sa pisngi. Tumatawa ng nakakahawa na pinapalo ng kapitbahay ang dingding. Si Maria sa 1-0, seryoso at tahimik, nakaitim sa libing ni nanay, hawak ang kamay niya nang hindi umiiyak, dahil sinabi ni tatay na kailangang maging matatag. Si Maria sa 18 na may honors diploma at mga mata na nagniningning, sinasabing tiyak na magiging sikat na designer at ipagmamalaki ang apelyido ng pamilya. Si Maria sa 25, nakaitim na nobya, sa larawang ipinadala niya sa email na may maikling note. Nagpakasal ako. Jose ang pangalan niya. Bakit hindi ka dumating? Hindi siya dumating dahil hindi niya kaya. Dahil noon ay nasa ospital siya na may heart attack at hindi man lang niya alam na naset na ang petsa ng kasal. Hindi niya sinabi ang petsa ng maaga. Simpleng ipinadala ang invitation 3 araw bago. Nang huli na para bumili ng tiket at magpaalam sa trabaho. Sinadya niya iyon. Gusto niyang hindi siya dumating upang maisumbat niya pagkatapos o siya mismo ang nag-imbento niyon. Upang hindi masyadong masakit isipin na ayaw ng anak na babae na makita siya sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Lumiko ang taxi sa kalye papuntang ospital at naramdaman ni Ramon na natutuyo ang kanyang lalamunan. Lumitaw ang malaking building ng ospital mula sa likod ng corner
at hiniling niya sa driver na huminto sa main entrance. Nagbayad, lumabas, tumayo 1 minuto sa malamig na hangin. Nag-iipon ng lakas at pagkatapos ay pumasok. Sa lobby maraming tao at maingay, tulad ng bus station. Mga taong tense ang mukha ay nakapila sa reception, nakaupo sa matitigas na benches, kausap sa telepono, umiyak sa sulok. Dumaan si Ramon, sumusunod sa signs papuntang indicated ward. 3rd floor, intensive care unit, mabibigat na pinto na may code lock. Huminto siya na walang alam kung ano ang gagawin, at biglang bumukas ang pinto mula sa loob. Isang babae mga 40 taon na may blue medical uniform. Pagod ang mukha at matalimang tingin ang tumingin sa kanya at naintindihan niya na si Veronica iyon. Ramon Santos. Halika sa akin. Kailangan muna nating mag-usap bago mo siya makita. Dinala niya siya sa gilid, sa maliit na corner, malapit sa bintana na may 2 plastic chairs at pot na may dusty ficus. Tumingin siya sa paligid na parang nagbe-verify na walang nakikinig at nagsimulang magsalita ng mabilis at mahina. Opisyal na aksidente sa trapiko. Iyan ang bersyon ng asawa niya. At ganoon nakarehistro sa documents. Unofficial ay ibang-iba. 12 taon na akong nagtatrabaho dito at nakakita na ako ng sapat para makilala ang aksidente sa pambubugbog. Pumasok siya 4 na araw na ang nakaraan na may multiple injuries, internal bleeding at brain concussion. Dumating ang asawa niya 1 beses, 5 minuto at umalis. Mula noon ni hindi man lang tumawag para magtanong sa kalagayan niya. Nakikinig si Ramon at sa loob niya ay umahon ang isang madilim, isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Mula noong 78, nang niloko ang kanyang crew sa pera at siya, kasama ang 3 iba pang niloko, ay nag-ayos ng accounts sa mga responsible. Noon niya unang naintindihan na kaya niya ang mga bagay na noon ay hindi niya naiisip. Bakit ako pa ang tinawagan mo? Tumingin sa mata niya si Veronica dahil ikaw ang tinatawag niya. Nang dalhin siya rito ay unconscious pa. Ngunit paulit-ulit na sinasabi ang isang salita. Tatay, hindi Jose, hindi nanay, hindi kaibigan. Tatay. Nagsara ang lalamunan niya ng sobra na nahirapan siyang huminga. 3 taon ng katahimikan. 3 taon ng resentment at paglayo. At nang talagang lumala ang mga bagay, siya ang tinatawag niya. Siya, hindi ang asawa na nangako ng lahat at binigyan lang ng sakit. Gusto ko siyang makita. Makinig muna sa lahat. Hindi ito ang unang beses na pumasok siya rito. Sa huling 8 buwan, 3 beses na siyang na-hospital. Unang beses na may fractured arm, pangalawa na may cracked ribs. Bawat beses dumating ang asawa, may dalang papers, nakipag-usap sa direktor at maagang na-discharge. Sinubukan kong kausapin siya, ngunit umiyak lang at humihiling na huwag sabihin kanino man. Natatakot siya, sobrang takot. Takot sa ano? Sa kanya. Hindi lang sa kanya, sa buong pamilya niya. Ang biyenan niya ay may-ari ng chain ng malls. May connection sa lahat ng lugar. May show sa prosecution. Kaya nilang mawala ang anumang complaint bago pa makita ng investigator. Naintindihan niya iyon at kaya siya tahimik. Tumayo si Ramon. Hindi sumunod ang mga paa. Ngunit pinilit niya ang isang hakbang. Pagkatapos isa pa. Dalhin mo ako sa kanya. Tumango si Veronica at naglakad sa unahan. Binubuksan ang mga pinto gamit ang credential. Naglakad sila sa mahabang pasilyo na puno ng amoy ng ospital at kalungkutan. Dumadaan sa mga kwarto na nakasarang pinto at monitors na nagbe-beep ng monotonous count ng buhay ng iba. Pagkatapos, huminto si Veronica sa harap ng isang pinto at lumingon. Maghanda ka, masama ang itsura niya. Itinulak ang pinto at pumasok si Ramon. Sa kama, nakabalot ng tubes at kables ay nakahiga ang kanyang anak na babae, ang kanyang Maria, na noon ay inihahagis niya sa siling. Hinuhuli gamit ang malalaking kamay habang sumisigaw siya ng tuwa. Ngayon wala nang natira sa batang iyon. Mukhang maputla, halos abo, mga mata nakapikit na may bruises sa paligid na walang makyup na makakatakip. Labi na putok, lig na may collar. Sa ilalim niyon ay makikita ang purple marks. Nakita na niya noon ang mga markang iyon. Alam niya kung saan galing. Sa mga daliri ng tao na pumipisil sa lalamunan hanggang tumigil ang biktima sa paggalaw. Bumagsak si Ramon sa upuan malapit sa kama at hinawakan ng manipis, malamig, mahinang kamay niya. Ang parehong kamay na hinawakan niya 30 taon na ang nakaraan sa maternity ward nang dalhan siya ng nurse ng maliit na bundle at sinabing babae ito. Noon umiyak siya ng kaligayahan. Ngayon umiyak din, ngunit para sa ibang bagay. Matagal siyang nakaupo at tinitingnan siya. Nakikinig sa rhythmic beat ng machines at ingay ng sariling dugo sa tainga. Iniisip kung paano maaring naiiba ang lahat kung dumating siya sa kasal. Kung nagmatigas siyang makilala si Jose noon pa.
kung hindi niya hinayaang lumayo ng ganoon siya sa kanya. Ngunit ang nakaraan ay hindi mababago. Maari lang subukang ayusin ang hinahara. At para roon may 2 buwan siya, marahil 3. Pagkatapos tumayo siya, lumabas ng kwarto at natagpuan si Veronica na naghihintay sa pasilyo. Nasa dito ang mga gamit niya. Sa storage ng floor. Hindi kinuha ng asawa. Kailangan ko ang telepono niya. Nagalangan si Veronica, ngunit tumango at umalis. Makalipas ang ilang minuto bumalik na may transparent, bag na may damit. Bag at telepono na basag ang screen. Kinuha ni Ramon ang telepono at pinindot ang buton. Basag ang screen, ngunit lumiwanag. 20% battery at walang password. Binuksan ang gallery at nagsimulang tingnan ang photos. Masayang Maria sa isang resort. Maria na may wine glass sa restaurant. Maria at Diyos sa yacht. Lahat maganda, lahat tama, lahat pek. At pagkatapos lumabas ang videos. Isa roon ay dated noong nakaraang buwan. Pinindot ang play. Lumitaw sa screen ang mukha ng batang lalaki. Guapo. May arrogant eyes at ngiti ng taong sanay makakuha ng lahat ng gusto. Off-camera naririnig ang iyak ng babae at tawang lasing. Maria, sige, sabihin mo para kay tatay. Sabihin mong nahulog ka mag-isa. Umikot ang kamera at nakita ni Ramon ang anak na babae na may putok na labi. Gusot na makyop, mata ng hayop na nakulong. Tumingin sa off-camera sa isang taong kinatatakutan niya at nagsalita ng patay na boses. Nahulog ako mag-isa. Lumakas ang tawa off-camera. Maraming babaeng boses ng sabay. Kita mo, Bienan. Okay lang ang anak mo sa akin. Subukan mong ayusin. Trabadyador ka sa Hilaga, di ba? Ano ang gagawin mo? Mag-file ng complaint. Maraming tawa. Pagkatapos naputol ang video. Nakatayo si Ramon sa pasilyo ng ospital. Nakatingin sa blank screen ng basag na telepono. Hindi nanginginig ang mga kamay. Lampas na siya sa takot, galit at desperation. Doon na lang ang malamig na clarity at pag-unawa sa dapat gawin. Inilabas ang sariling telepono. Hanap sa contacts ang numerong hindi niya tinawagan sa 17 taon at pinindot ang call. Mahaba ang tones at naisip na niya na patay na ang numero nang biglang may boses na hoarse. Malalim, may slight northern accent. Hello, Sergio, si Ramon ako. Msika, ang taga-code sa Colcos. Naalala mo ba ang 2007? Mahabang pause. Pagkatapos isang buntong hininga na parang tawa. 17 taon, Ramon. Msika, 17 taon. Hinintay ko ang tawag na ito. Alam mo naman na sinabi ko palagi isang tawag. Anumang utang. Iniligtas mo ako sa sunog na iyon. Sabihin mo, kapatid. Sino ang bubuwagin natin? Tumingin si Ramon sa closed door ng ICU, kung saan nakahiga ang anak na babae. Tumingin sa telepono na may video na nakaukit na magpakailanman sa memorya at binigkas lang ang isang apelyido, ang Reyes. Natagpuan siya ni Veronica sa hospital cafeteria sa first floor. 2 oras pagkatapos ng tawag na iyon. Nakaupo si Ramon sa plastic table malapit sa bintana. Sa harap niya ay cold na instant coffee na may thin film na. Hindi niya tinitingnan ang kape, hindi sa bintana, hindi sa anumang lugar. Simpleng nakaupo at naghihintay tulad ng lalaking nagdesisyon na at ngayon nanonood kung paano nagre-reorganize ang universe sa paligid ng desisyong iyon. Umupo ang nurse sa harap. Inilagay ang mga kamay sa mesa at matagal na tahimik na pinag-aaralan ang mukha niya. Pagkatapos nagtanong ng mahina, halos bulong, "Ano ang ginawa mo, Don Ramon?" "Walang special. Tinawagan ko ang isang taong tinulungan ko noon." Tumawag. "At ano ang mangyayari ngayon?" Sa wakas tumingin siya sa kanya. Nakita ni Veronica sa mga mata niya ang isang bagay na kinabahan siya. Hindi galit, hindi puot, hindi thirst, isang bagay na mas nakakatakot. Katahimikan. Ang gana at malamig na katahimikan ng lalaking alam eksakto kung ano ang ginagawa. Ngayon magkakaroon ng hustisya, hindi revenge, hindi violence, hindi barilan ala negatibo 70, simpleng hustisya. Lalabas ang katotohanan at sasagot ang mga tao sa ginawa nila sa maraming taon. Hindi ko naiintindihan at hindi kailangan intindihin mo. Mas mabuti na kalimutan mo na tinawagan mo ako at nag-usap tayo. Kung may magtanong, nurse ka lang na ginagawa ang trabaho mo. Okay ba? Dahan-dahang tumango si Veronica. Kahit halata na gusto niya pa ng libong tanong. Ngunit sapat na ang taon niya sa ospital na iyon para maunawaan na may sitwasyon na mas mabuti hindi alam ng sobra. May mga tao na kapag kasama mo, may nangyayaring bagay na hindi na binabanggit ng malakas. Paano siya? Tanong ni Ramon. Walang pagbabago. Sabi ng mga doktor ang susunod na 48 oras ay critical. Kung malampasan ng body ang inflammation,
at hindi sumuko ang kidneys, may pag-asa. Ilang percent ang pag-asa? Mga 50%, marahil kaunti pababa. 50%. Kalahati msika at kalahati. Naisip ni Ramon ang irony sa mga numero. Sa kanya, binigyan ng mga doktor ng halos 100% na kamatayan sa ilang buwan. Habang ang anak na babae ay nasa gilid na may odds ng coin toss. At wala siyang magawa para baguhin ang odds na iyon. Ni pera, ni connections, ni ang tawag na ginawa niya lang. Ang medicine ay may sariling rules at walang incriminating file. Sa mayaman na pamilya ang makakapagpatigil sa cancer cells o makakapagpabalik sa failing organs. Pwede ba akong makasama siya? Makaupo lang sa tabi niya. Opisyal na bawal ang visit sa ICU. Ngunit pwede kitang dalhin ulit kung discreet ka at hindi ka makaka-attract ng attention. Saglit lang. Umakyat sila sa third floor. Dumaan sa parehong heavy doors na may code. Sa kwarto walang nagbago. Parehong machines, parehong rhythmic beat. Parehong pale figure sa kama na noon ay maliit niyang anak. Umupo si Ramon sa parehong upuan. Hinawakan ulit ang kamay at sa pagkakataong ito, nagsalita ng malakas. Kahit alam niyang hindi siya naririnig. Maria, tatay ito. Dumating ako ng huli, alam ko. Sobrang huli, tulad palagi. Tama ka nang sinabi mong palagi akong huli. Sa kasal huli ako. Sa buong adult life mo huli ako. Ngunit nandito na ako ngayon at ipinapangako ko ang isang bagay. Hindi ka na niya hahawakan ulit. Ni siya, ni ang tatay niya, ni ang buong pamilya niya. Akala nila mabibili ang lahat sa mundo, na nalulutas ng pera ang anumang problema. Ngunit may mga bagay na hindi mabibili. May mga tao na walang pakialam sa pera nila at may katotohanan na maaga o huli lalabas. Bumagsak siya habang hinahawakan pa rin ang kamay niya. Sa labas dumidilim na. Nag-ilaw ang lungsod ng Maynila ng mga ilaw nito. Walang pakialam sa maliliit na tragedy ng tao na nangyayari sa likod ng milyon-milyong bintana nito. Sa isang lugar sa lungsod na ito, Msika, si Jose Reyes ay nagsiselebrete ng isa pang party. Umiinom ng champagne, yumayakap sa mga modelo at hindi alam na nagsimula na ang pagbagsak ng buhay niya, na ang unang bato ay natanggal na sa bundok at gumugulong na. Pababa, kasama ang avalanche. Nag-vibrate ang telepono ni Ramon, tiningnan ang screen, unknown number, pagkatapos isa pa at isa pa. Hindi siya sumagot. Tinitingnan lang kung paano lumiliwanag ang screen ng paulit-ulit. Pinapayagan ang sarili ng maliit na malicious smile. Nagsimula na. Sumilip si Veronica sa kwarto at nagsignal na oras na umalis. Yumuko si Ramon sa anak na babae. Hinaplos ng maingat ang noo. Ingat na hindi mahawakan ang cables at tubes. Magtiis ka, Maria. Nandito si tatay. Ayusin ni tatay ang lahat. Sa pasilyo inilabas ang telepono at tiningnan ang missed calls. 7 sa huling 10 minuto. Lahat mula sa iba-ibang numero sa kabisera. Pinili niya ang isa ng random at tinawagan ulit. Sumagot agad at halatang disturbed ang boses sa kabilang linya. Si Ramon Santos ako, tatay ni Maria Reyes. Ako ang tinatanong. Ako si Andres, journalist ako sa investigative media. Natanggap namin ang materials tungkol sa pamilya Reyes. Very serious materials. Nakalagay doon na ikaw ang contact person. Gusto naming magtanong ng ilan. Magtanong ka, totoo ba na sistematikong binubugbog ni Jose Reyes ang anak ko? Na paulit-ulit na na-hospital siya. Na tinakpan ng pamilya niya ang bawat incident. Totoo hanggang sa huling salita. Handang magbigay ng official interview. Hindi, ngunit bibigyan ko kayo ng mas mabuti. Sa telepono ng anak ko may video kung saan pinipilit ng asawa niya na sabihin sa kamera na nahulog siya mag-isa. Kung gusto nyo, Msika, maipapadala ko. Pause sa kabilang linya. Iyan ay magiging very important para sa report. Para sa investigation. Kung gayon, isulat ang email address. Sa loob ng 5 minuto, naipadala ang video sa indicated address, pagkatapos sa isa pa at pangatlo. Msika, tinatawagan ulit ni Ramon ang lahat ng numerong tumawag sa kanya at lumabas na journalists, bloggers, editors ng investigative media lahat. Lahat natanggap ang paihong package ng documents tungkol sa financial maneuvers ng pamilya Reyes. Lahat gusto confirmation ng details, comments at sa lahat binibigyan ni Ramon ng pareho. Ang video mula sa telepono ng anak at factual testimony niya. Hindi siya nagradrama, hindi umiyak sa telepono, hindi sinumpa ang manugang sa pinakamasamang salita. Simpleng, Msika, inilalahad ang facts tulad ng alam ng lalaking 15 taon na foreman sa Northern Platforms at sanay sa clear formulations. Petsa ng unang hospitalization, nature ng injuries, sinabi ng nurses, reaction ng asawa. Lahat umaangkop sa isang picture na nakakakilabot.
Nang tumigil na ang calls, bumaba si Ramon sa lobby at lumabas sa kalye. Sinunog ng malamig na hangin ng lungsod ang kanyang baga, at matagal at mabigat siyang umubo. Nagpapakita ang cancer, hindi niya pinapayagang makalimot na limitado ang oras. Ngunit ngayon mabuti pa iyon. Bawat ubo ay reminder na wala siyang iwala. At ang taong walang iwala ay kaya ang mga bagay na hindi kaya ng mga nakakapit sa buhay, career, reputasyon. Nagring ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito si Sergio. Ang lalaking iyon mula sa Coatzacoalcos. Ramon, kumusta? Hindi ka nagsisi? Hindi. Bakit? May dahilan ba? May calls, maraming calls. Ang matandang Reyes ay tumatawag na sa lahat ng kilala niya. Sinusubukang alamin kung saan galing ang leak. Ang anak niya, mukhang hindi pa alam. Nagkaparty pa sa kung saan, ni hindi sumasagot sa telepono. Mabuti iyan. Pakinggan mo, gusto kong intindihin mo ang isang bagay. Ang sinimulan ko ay hindi na mapipigilan. Parang snowball na nagsimulang gumulong. Lalong lumalaki at sa huli ay avalanche. Matinding sisirain ang mga Reyes. BR, prosecution, investigation. Lalabas ang mga bagay na hindi magugustuhan ng kahit sino. Handa ako. Handa ka ba na maaaring makaapekto ito sa anak mo? Sa huli, parte rin siya ng pamilyang iyon. Tahimik si Ramon na iniisip ang tanong. Hindi niya naisip noon. Ngunit ngayon naiintindihan niya na tama si Sergio. Si Maria ang asawa ni Jose. Formal, maapektuhan din siya kung lalabas ang joint accounts, properties o financial operations. Biktima siya, Sergio, hindi accomplice. Makikita iyan ng anumang decent investigator. Okay, kung ganoon. Ngunit sa lugar mo maghahanap ako ng magaling na abogado just in case. Mahal ang lawyers. Wala ako. Magkakaroon ka. Mag-transfer ako ng kaunti. Huwag makipagtalo. Iniligtas mo ang buhay ko. May karapatan akong gastusin ang parte ng buhay ko sa pasasalamat. Naputol ang tawag. Itinago ni Ramon ang telepono at tiningnan ang malaking building ng ospital. Malaki at walang pakialam, sa ilalim ng streetlights. Sa isang lugar doon sa itaas, sa third floor, lumalaban ang anak na babae niya para sa buhay, habang sa ibang dulo ng lungsod ang asawa niya ay nasa impunidad pa rin. Msika, hindi alam na nasusunog na ang mundo sa paligid niya. Bumalik siya sa loob at natagpuan sa lobby, Msika, ang tahimik na corner kung saan siya nakaupo at naghihintay. Wala siyang hinihintay maliban sa news mula sa doctors. Ngunit hindi siya makakaalis sa ospital. Physically pwede, ngunit hindi pinayagan ng kaluluwa. Napakaraming taon siyang malayo nang dapat ay malapit siya. Ngayon nandito siya. Kahit ibig sabihin yon ay maupo sa matigas na plastic chair, buong gabi, at makinig sa hilik ng homeless sa sulok ng lobby. 9:30 ng gabi nang muling natagpuan siya ni Veronica. Kakaiba ang ekspresyon sa mukha niya. Sabay takot at excited. Nakita mo na ba ang news? Hindi. Ano ang nangyari? Inabot niya ang telepono niya. Sa screen ang newsfeed at ang unang article ay binasa niya na maingat. Ang businessman na si Victor Reyes, may-ari ng chain ng malls, dinetin para magdeklara kaugnay ng investigation sa malalaking financial maneuvers. Ayon sa sources, tungkol ito sa illegal multimillion commissions sa construction ng public infrastructure projects, MSICA. Ibinlik ang telepono ni Ramon sa nurse. Mabilis silang gumalaw. Ikaw ang gumawa nito, tinawagan ko lang. Ang iba ay ginawa ng mga taong matagal nang nagkumpil ng info at naghintay ng tamang oras. Ngunit, bakit? Pwede naman sanang pumunta ka sa pulis. Mag-file ng complaint sa pambubugbog. At ano ang mangyayari? Mahuhulog ang complaint sa desk ng investigator na kaibigan ng show ni Jose sa prosecution. I-archive, mawawala, makalimutan at sa isang linggo alisin ni Jose ang anak ko sa ospital at tapusin ang pagpatay sa kanya. Hindi, Veronica, ang complaints gumagana sa ordinaryong tao. Sa tulad mo at tulad ko. Ngunit hindi sa may pera at connections. Para sa kanila kailangan ng ibang method. Ano? Publicity. Kapag lahat ng newspapers nagsusulat tungkol sa iyo, kapag ang mukha mo na sa bawat news site, kapag hinuhukay ng journalists ang past mo at nakakahanap ng mga bagay na nakalimutan mo na, noon walang connections na makakatulong. Dahil ang lahat ng kaibigan mo sa power biglang magiging ex-friends. Ayaw nilang lumabas ang pangalan nila sa tabi ng sa iyo. Tatalikuran ka nila, magpapanggap na hindi ka nila kilala, at may iwan kang mag-isa laban sa system na noon ay para sa iyo. Tinitingnan siya ni Veronica na para bang unang beses niya siyang nakita. Ang tahimik at pagod na lalaking ito, na may hardened hands at sunken cheeks, ay ibang-iba sa unang tingin. Sa likod ng tahimik niyang fakade, ay nagtatago ang taong marunong mag-isip ng maraming hakbang ahead at walang takot maglaro ng malaki.
Mapanganib kang tao. Don Ramon, ako lang ang tatay na ninakawan ng anak na babae, at lalaking may 2 o 3 buwang buhay na lang. Ang nakakapanganib sa akin ay hindi ang karakter ko, kundi ang circumstances. Ano ang sinabi mo? 2 o 3 buwan. Naintindihan niyang nagsalita siya ng sobra, ngunit hindi sinubukang itanggi. Ano pa ang saysay ng pagtatago ng malapit ng halata? Cancer, 4th stage. Lumipad ako sa kabisera para magpaalam kay Maria, hindi para maghiganti sa asawa niya. Ganoon lang nangyari. Matagal na tahimik si Veronica, pagkatapos umupo sa tabi niya sa adjacent chair at mahinang sinabi, namatay ang tatay ko sa cancer ng 20 anyos ako. Nagtrabaho rin siya sa Hilaga, sa platforms. Hindi rin niya naabutan ang maraming bagay na gusto niya. Naiintindihan ko ng higit sa iniisip mo. Nakaupo silang magkasama sa katahimikan ng lobby. 2 stranger na pinagsama ng kalungkutan ng iba. Sa labas ng bintana ng ospital ay dumadaloy ang gabi sa kabisera. Walang pakialam at walang hanggan. Sa malayong lugar ay bumagsak ang imperyo ng pamilya Reyes. Bumagsak ang card houses ng reputations. Mga teleponong ayaw sagutin. At dito, sa isang ICU room, isang batang babae na si Maria ay nagpapatuloy sa tahimik na laban para sa karapatang huminga. Malapit na sa hating gabi, nagring ulit ang telepono ni Ramon. Unknown number, ngunit may humila sa kanya na sagutin. Ramon Santos. Fiscal Martinez ako, Special Crimes Unit. Gusto ka naming imbitahan para magdeklara. Bukas 1:00 am. Ididikta ko ang address. Sabihin mo. Isinulat niya ang address sa napkin. Binaba at pinayagan ang sarili ng ngiti. Nagsimula na ang machinery. Ang official justice machinery, nakaraniwang mabagal at may creaks. Ngunit kapag bumilis ay hindi na tumitigil. Akala ng mga Reyes na nasa itaas sila ng batas. Nagkamali sila. Walang nasa itaas ng batas kapag sinusuportahan ito ng public attention at journalistic investigations. Umalis si Veronica sa floor niya. Nangakong tatawagan siya kung magbago ang kondisyon ni Maria. Nag-iisa si Ramon sa semi-empty lobby sa gitna ng plastic chairs at vending machines. Hindi siya natulog buong gabi. Nakaupo lang at nag-iisip. Pinapaulit sa isip ang mga pangyayari sa huling oras. Bukas magdedeklara siya sa fiskal. Ikukwento ang lahat ng alam niya. Ipapakita ang video. Ibibigay ang dates ng hospitalizations at pagkatapos babalik dito para maghintay na magmulat ng mata ang anak niya, kung magmulat man. Malapit sa madaling araw, sa wakas nakatulog siya at nagkaroon ng kakaibang panaginip. Muli siya sa Coatzacoalcos noong 2007 at 7 sa aksidenteng nagbago ng buhay niya. Nagsusunog ang technical building, itim na usok, sumisigaw at tumatakbo ang mga tao. Pumasok siya ng tumakbo dahil may nagsabing may natira sa loob. Natagpuan niya ang unconscious na lalaki. Nakulong sa fallen beam. Binuhat niya kahit mas mabigat sa kanya. Inilabas sa hangin. Inilagay sa lupa at noon tuluyang bumagsak ang building sa likod niya. Nawalan ng paa ang lalaking iyon. Ngunit nabuhay. Nagdusa si Ramon ng burns at lung problems na marahil ang nagdala sa current diagnosis. At ang lalaking iniligtas niya ay naging ibang tao. Taong marunong magkumpil ng info at maghintay. Maghintay ng 17 taon ng tamang oras para bayaran ang utang. Nagising si Ramon dahil may gumigising sa balikat niya. Binuksan ang mga mata at nakita si Veronica. Maputla ang mukha, ngunit nagniningning ang mga mata ng parang pag-asa. Nagbalik siya na malay saglit, literal 1 minuto. Ngunit nagtanong siya sa iyo. Nagtanong kung nandito ang tatay niya. Bigla siyang tumayo ng sobrang bilis na nahilo ang ulo. Hinawakan ang back ng upuan para hindi bumagsak at sinundan ang nurse na may mga paang hindi sumusunod. Ang puso ay kumakabog sa lalamunan na hindi makahinga. Nagbalik ng malay. Nagtanong siya sa kanya, naalala siya. Sa pinto ng ICU, huminto siya para makahinga. Pagkatapos itinulak ang pinto at pumasok. Nakahiga si Maria sa kama na nakapikit ang mata. Ngunit may nagbago sa mukha. Hindi na ganoon kaabo tulad kahapon at nang umupo siya sa tabi at hinawakan ang kamay. Mahina niyang pinisil ang daliri niya bilang sagot. Tatay, bulong niya nang hindi binubuksan ang mata. Nandito ako, Maria. Nandito si tatay. Hindi na ako alis kahit saan. May luha na gumulong sa pisngi niya at nawala sa unan. Yumuko si Ramon ng mas malapit. Msika, nararamdaman kung paano nakakatusok ang sariling mga mata. Patawarin mo ako, tatay, sa lahat, sa mga salitang iyon, sa katahimikan. Tanga ako. Hindi na kailangan. Magpahinga ka, mag-ipon ng lakas. Mag-uusap pa tayo. May marami tayong oras. Nagsinungaling siya. Siyempre walang maraming oras siya. Ngunit hindi niya kailangang malaman.
Ngayon kailangan lang niya ang malaman na malapit ang tatay niya, na minamahal siya, na hindi na siya nag-iisa. Muling lumubog si Maria sa tulog. Ngunit hindi binitawan ang kamay niya. At si Ramon ay nanatiling nakaupo sa tabi niya nang hindi gumagalaw. Hindi binitawan ang kamay. Tinitingnan kung paano sumisikat ang bagong araw sa bintana. Isang araw na lubos na magbabago ang lahat. Sa mismong sandaling iyon na nakaupo si Ramon sa tabi ng kama ng anak at hinahawakan ang kamay. 50 kilometro mula sa ospital ay nagaganap ang ibang scene. Ang mansyon sa Burol ay puno ng ilaw. Malakas ang tugtog na naririnig hanggang sa kapitbahay at malapit sa heated pool ay may grupo ng 12 ng tao na halatang hindi magtatapos ng party bago sumikat. Si Jose Reyes, 32 taon, heir ng commercial empire at asawa ng babaeng ngayon ay lumalaban para sa buhay sa ICU. Ay nakahiga sa lounger na may tsampaging glass sa kamay, tinitingnan ang dalawang modelo sa bikini na. Naglalaro ng stupid game na may bola. Lasing siya, ngunit hindi sobra. Tamang-tama para maramdaman ang pleasant relaxation at hindi mag-isip ng serious. At sa serious things kamakailan marami nang naipon. Si Maria ulit sa ospital. Ulit ang bruises, ulit ang tanong ng doctors, ulit ang pangangailangan na tawagan ang tatay at ipagawa. Ngunit palaging inaayos ng tatay niya at palaging okay ang ending. Ilang calls, isang envelope sa tamang tao, at sa documents ay lumalabas na domestic accident o epekto ng car crash. Gumagana ang system tulad ng OASAN at matagal nang hindi nag-alala si Jose sa mga ganitong bagay. Isa sa mga modelo, long-legged blonde na Christina, lumapit sa lounger niya at umupo sa tabi. Hinapagpag ang tubig sa tan shoulders. Jose, nasaan ang asawa mo? Ulit na naman may sakit. Ngumiti siya ng mapang-asar at uminom ng tsampag. Palaging may nangyayari sa kanya sa doktor. Fragile siya. Marahil kulang sa vitamins, marahil o utak. Tumawa si Christina at naramdaman ni Jose ang usual pleasure sa sariling wit. Gusto niya kapag tumatawa ang magagandang babae sa jokes niya. Gusto niyang maging center of attention. May-ari ng sitwasyon. Lalaking pinapayagan ang lahat. Umsika. At sa gabing ito nararamdaman niya eksakto iyon. Nag-vibrate ang telepono sa mesita sa tabi ng bote ng Dom Perignon ng pangatlong beses sa huling oras. Tumingin si Jose sa screen at nakita ang tatay ulit ang tatay niya. Marahil gusto malaman kung kumusta ang party o ipaalala ang meeting sa investors bukas. Hindi mahalaga, tatawagan niya bukas. Rejected ang call at muling tiningnan ang mga modelo sa pool. Maganda ang buhay. Nagring ulit ang telepono at sa pagkakataong ito, sa wakas sinagot ni Jose dahil pang-anim na sunod na at naiirita na siya. Tatay, ano na? Busi ako. Kakaiba ang boses ng tatay niya sa receiver, hindi tulad ng dati. Si Victor Reyes ay palaging nagsasalita ng may confidence. Malinaw tulad ng sanay mag-utos. Ngunit ngayon may kakaiba sa boses, parang takot. Anak, nasaan ka? Sa country house na may friends. Bakit? May dumating sa akin mula sa anti-corruption unit. Nagtatanong tungkol sa infrastructure contracts noong 2014 na projects. Dahan-dahan tumayo si Jose sa lounger. Nagsimulang mawala ang lasing sa ulo niya ng mabilis. Tatay, hindi ito para sa telepono. Alam nila lahat, Diyos. Lahat. May documents, accounts, correspondence. Saan galing? Sino ang nag-leak? Hintay, hindi ko maintindihan. Anong documents? Ano ang umsika, pinag-uusapan mo? Tungkol sa nagpapanatili sa pamilya natin sa huling 10 taon, commissions, scams, mga taong binabayaran natin. Lahat iyan nasa kamay na ng investigators. At naputol ang tawag. Nanatili si Jose na nakatingin sa telepono na sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Pagkatapos tinawagan ulit ang tatay. Mahabang tones. Pagkatapos mechanical voice ng voicemail. Ulit ganoon. Napansin ni Christina na nagbago ang ekspresyon niya at lumapit. Oye, ano sa'yo? May nangyari ba? Hindi ko alam. Marahil kailangan kong mag-calls. Tumayo siya at lumayo sa pool na dinadyal ang number ng family lawyer. Busy. Ang number ng show Victor, sa prosecution. Ang number na tinawagan ay nakapatay o out of coverage. Ang number ng business partner ng tatay niya, na magkasama nilang binuo ang infrastructure projects na iyon, Msika. Nakapatay ang telepono o out of service. May mali ng sobra. Binuksan ni Jose ang browser sa telepono at tinipa ang pangalan ng tatay niya sa search. Ang nakita niya ay hinawakan niya ang back ng niece chair para hindi bumagsak. May-ari ng mall chain dinetain sa suspicion ng multimillion maneuvers. Scandal sa infrastructure projects. Msika, bagong details. Pamilya Reyes under investigation.
Ano ang alam hanggang ngayon? At marami pa. 12 ng headlines. Bawat isa mas masama sa nauna. Nag-scroll si Jose ng news na nararamdaman na lumulubog ang lupa sa ilalim ng paa niya. Saan galing? Paano? Sino ang makakagawa nito? Isang article ang lalong nakakuha ng atensyon niya. Domestic violence sa elite family. Ang asawa ng heir ng commercial empire, paulit-ulit na na-hospital dahil sa bugbog. Binuksan niya at nakita ang mukha niya sa foto. Sa tabi ay foto ni Maria mula sa social media niya at sa ilalim ng photos ang text na nagpawis siya ng malamig. Ayon sa sources sa medical circles, si Maria Reyes ay pumasok ng hindi bababa sa 3 beses sa huling 8 buwan sa iba't ibang ospital sa lungsod na may injuries typical sa victims ng domestic violence. Bawat beses pinipilit ni asawa Jose Reyes ang version ng domestic accidents at salamat sa connections ng pamilya niya, hindi nabibigyan ng proper attention ang cases. Sa ibaba ay may video. Yun mismong video na kinunan niya noong nakaang buwan ng lasing at galit at gusto niyang ipakita sa tangang iyon kung sino ang boss sa bahay. Pinilit niyang magsalita sa kamera na nahulog siya mag-isa at tumawa siya. At tumawa rin ang mga babae sa paligid niya. Ngayon ang video na iyon ay nasa internet at nakita na ng daan-daang libo. Ayon sa view counter, itinapon ni Jose ang telepono sa damo at tinakpan ang mukha ng mga kamay. Ito ang ending, total at definitive ending. Kahit makaligtas ang tatay niya sa illegal commission story, kahit maayos ng show sa prosecution ang criminal case, ang video na ito ay hindi na mabubura. Kumalat na sa buong internet, shinare ng lahat ng major channels, dinidiscuss ng milyon-milyong tao sa comments. Bigla niyang naintindihan na hindi pa niya naranasan ang ganitong helplessness. Buong buhay niya nalulutas ng pera o connections ang anumang problema. Nainsulto mo ang pulis at namultahan. Tumatawag si tatay. Nabangga mo ang kotse ng iba at ayaw mong magbayad. Inaayos ng lawyer. Binugbog mo ang asawa mo hanggang halos mamatay. Pipirmahan ng hospital director ang necessary papers. Ngunit ngayon lahat ng mechanisms na iyon ay walang silbi dahil nailabas ang info at nagkaroon ng sariling buhay. Hindi ito mabribribe, may intimidate o mapipigilan ng authority. Simpleng nandyan at bawat minuto lalong dumadami. Nagsimula ng mapansin ni Christina at iba pang guests ang isang bagay. May tumitingin na sa telepono, may bumubulong. Nawala ang festive mood na para bang may nag-off ng invisible switch. Nagsimulang umalis ang mga tao, nag-excuse at nag-alibi ng urgent matters. Kalahating oras pagkatapos, sa tabi ng pool, si Jose lang ang natira. Nakaupo sa lounger na may empty glass sa kamay, nakatingin sa dilim. Nagring ulit ang telepono. Unknown number sa pagkakataong ito. Sumagot si Jose ng automatiko. Jose Reyes. Fiscal Martinez ako, Special Crimes Unit. Kailangan kang magpresenta para magdeklara. Bukas 1-0 am ididikta ko ang address. Isinulat niya ang address sa napkin na nakita sa mesita at binaba. Nanginginig ang mga kamay niya. Walang laman ang ulo niya. Parang bahay na nilimas. 1 oras pagkatapos ay mabilis na siyang nagmamaneho sa Night City sa Porsche Cayenne niya. Hindi sinusunod ang speed limits ni rules. Msika, kailangan niyang puntahan si Maria. Kailangan niyang makita, makipag-usap, intindihin kung ano ang nangyayari. Dapat na sa private clinic na yon kung saan karaniwang dinadala pagkatapos ng incidents. Ngunit nang Msika, dumating siya. Tiningnan siya ng duty doctor nang may barely hidden contempt at sinabing si Maya Reyes ay hindi registered doon. Kung gayon, saan siya? Sa pagkakalam ko sa General Hospital sa ICU. ICU. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya tulad ng sampal. Alam niyang mas malakas ang bugbog niya kaysa usual. Alam niyang masama ang pagkahulog at natamaan ang ulo. Ngunit ICU, Msika, sobra na yon. Lampas na yon sa maaring itago at makalimutan. Pumunta siya sa General Hospital na lumalabag sa lahat ng possible rules at sa himala, hindi na aksidente. Sa entrance ng ospital, direktang ipinarada sa damo. Lumabas ng kotse at tumakbo papasok. Sa lobby hinawakan niya ang braso ng unang nurse na dumaan at halos sumigaw sa mukha. Saan ang ICU? Kailangan kong makita ang asawa ko na si Maria Reyes. Umurong ang nurse at itinuro ang elevators. Tumakbo si Jose nang hindi napapansin ang mga tingin na sumusunod sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Hindi niya alam na kilala na ang mukha niya ng mga nakabasa ng news o nakakita ng video na iyon. Hindi niya naiintindihan na para sa iba, hindi na siya ang heir ng mayaman na pamilya, kundi ang lalaking nang bugbog sa asawa at kinunan sa video. Sa 3rd floor pinigilan siya ng security. 2 malalaking lalaki sa uniform ang humarang sa daan at humingi ng Msika, ay.
Asawa ako ng patient. Kailangan nila akong papasukin. Sandali, vi-verify namin. Tumawag ang isa sa isang lugar. Mahinang nagsalita. Pagkatapos tiningnan si Jose ng may hard-to-read expression. Hindi ka pwede makita ang patient. Orders ng treating doctor. Paano na hindi pwede? May karapatan ako. Asawa ako. Ang mismong asawa na nangbugbog sa kanya ng 8 buwan sunod. Ang boses ay galing sa gilid. Lumingon si Jose at nakita ang middle-aged na babae sa medical uniform. Msika. Pagod ang mukha at tingin na hindi maganda ang hatid. At sino ka? Ako ang nurse na tumanggap sa asawa mo sa ospital na ito 3 beses. Nakita ko ang fractures niya, bruises niya, luha niya at tinawagan ko ang tatay niya dahil may dapat magproteksyon sa kanya. Tatay. Ang salitang iyon ay nagparalisa kay Jose. Alam niyang may tatay si Maria, isang northern worker na hindi lumitaw sa buhay nila sa maraming taon. Minsan binabanggit ni Maria kapag sobrang depressed siya. Msika, ngunit hindi niya siniseryoso. Ano ang magagawa ng simpleng platform worker laban sa pamilya Reyes? Nasaan ang tatay niya? Nandito sa kwarto kasama ang anak niya. Hindi tulad mo, dumating siya agad nang malaman niya. Lumakad si Jose papuntang ICU doors. Ngunit muling hinaraan ng guards. Sinubukan niyang itulak sila. Ngunit mas malakas sila kaysa tingin at isang segundo pagkatapos ay nakaharap sa wall na may baluktot na braso sa likod. Kumalma ka, mamamayan, o tatawagan namin ang pulis. Alam niyo ba kung sino ako? Alam namin. Ang parehong guy sa video na nangbugbog sa babae at pinipilit magsinungaling sa kamera. Ang mga salitang iyon ay nagpabalik sa sobriedad niya ng higit sa malamig na shower. Tumigil siya sa pagpupumilit at pinayagan ang guards na dalhin siya sa gilid. Nanatili siyang nakasandal sa wall, mabigat ang hininga. Sinusubukang intindihin kung ano ang susunod. Sa sandaling iyon, bumukas ang ICU door at lumabas ang isang mababang lalaki. Payat, sunken cheeks at hardened hands, nakasuot ng simple jacket at worn jeans. Walang special, ordinary middle-aged worker. Ngunit may isang bagay sa mata niya na nagpahinog kay Jose. Lumapit ang lalaki, huminto sa ilang hakbang at tiningnan si Jose ng mahaba at mabigat. Kaya ito palang itsura mo, Jose Reyes, ang prince sa White Horse, ang nangako sa anak ko ng fatal at binigyan ng hell. Pakinggan mo, hindi ko alam kung ano ang sinabi sa iyo. Ngunit maling pagkaintindi ang lahat na ito. Maria mag-isa, tumahimik ka. Isang salita lang na binigkas ng mahina at calm. Ngunit may lakas na, msika. Talagang tumahimik si Jose na para bang tinakpan ang bibig. Nakita ko ang video. Narinig ko kung paano ka tumawa. Nakita ko ang mukha ng anak ko nang sinabi niya sa kamera ang pinipilit mo sa kanya. Nakita ko siya sa kwartong puno ng tubes at bruises. Kaya huwag mo akong bigyan ng maling pagkaintindi. Magkano ang gusto mo? Automatiko itong lumabas kay Jose. Buong buhay niya nalulutas ng pera ang problema at hindi siya marunong mag-isip ng iba. Magkano? $1,000,000, 5-1-0. Ipapirma ko lahat kay Maria, condos, cots, accounts. Bibigyan ko siya ng divorce ng walang conditions. Itigil lang ang lahat na ito, alisin ang articles, burahin ang video. Tinitingnan siya ni Ramon ng tahimik at impossible basahin ang emotion sa mukha. Binigyan ito ni Jose ng segn para magpatuloy. May pera ako, hindi ganoon kadami noon, ngunit sapat. Matransfer ko sa account mo, halimbawa, 200,000 ngayon din. Hindi bribe, compensation ito sa lahat ng ginawa ko. Sa sakit na ibinigay ko sa anak mo. Naiintindihan ko na hindi maayos ng pera ang past, ngunit makakatulong sa future. 200,000, 500,000. Mahahanap ko ang halagang iyan kahit ibenta ko ang lahat. At ano ang gagawin ko para sa 500,000 na iyan? Simpleng itigil ang lahat na ito. Sabihin sa investigators na exaggerated mo, na nahulog mag-isa si Maria, na joke lang ang video, stupid joke. Maniniwala ang mga tao. Palaging naniniwala ang mga tao sa gusto nilang paniwalaan. Humagbang si Ramon pasulong at automatikong umurong si Jose. Wala pang metro ang pagitan nila. Alam mo ba kung magkano ang kita ko sa isang taon sa shift ko sa platforms? Kaunti pa sa 15,000. Ang 500,000 ay halos 35 taon ng trabaho ko. Malaking pera para sa tulad ko. Ayan na. Magandang pera. Pwede kang hindi ko tinapos. 35 taon ng trabaho. At akala mo para sa perang iyan ay ipagkanulo ko ang anak ko. Nasasabihin ko sa investigators na nahulog siya mag-isa nang nakita ko ang video na binubugbog mo siya nang nakita ko siya sa kwartong puno ng bruises at tubes. Hindi ito proposal ng betrayal. Proposal ito ng compromise. Compromise, magandang salita.
At alam mo ba kung anong kompromise ang ipinropose mo sa anak ko sa mga buwang iyon? Tumahimik ka. Tiisin mo. Magbanggap na okay ang lahat at hindi kita papatayin ng tuluyan. Iyan ang kompromis mo. Naramdaman ni Jose ang malamig na pawis sa likod. Hindi ganoon ang takbo ng usapan na plano niya. Ang lalaki sa harap niya ay hindi tumutugon sa pera, hindi natatakot sa threats, hindi nagnegosyete. Simpleng nakatayo at tinitingnan siya tulad ng boa na tumitingin sa rabbit. Ano ang gusto mo kung gayon? Sabihin mo kung ano ang gusto mo at gagawin ko kahit ano. Wala. Paano na wala? Lahat ng tao may presyo. Wala akong presyo dahil wala akong bibilhin. 2 o 3 buwan na lang ang buhay ko. May cancer ako, 4th stage. Hindi ko kailangan ang pera dahil wala akong oras para gastusin. Hindi ko kailangan ang power dahil walang i-exercisehan at walang oras. Ang tanging kailangan ko ay malaman na ligtas ang anak ko at ligtas lang siya kapag ikaw ay nasa kulungan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Jose tulad ng sledgehammer sa ulo. Cancer. 4th stage, 2 o 3 buwan. Ang lalaking sumira sa buhay niya ay malapit na rin sa kamatayan. May monstrous irony dun, cosmic injustice. Seryoso ka ba sa cancer? Lubos na seryoso. Lumipad ako sa kabisera para magpaalam sa anak ko. Hindi para maghiganti sa iyo. Hindi para sirain ang pamilya mo. Simpleng magpaalam. Dahil 3 taon na siyang hindi nakikipag-usap sa akin at gusto kong makita siya sa huling beses. At sa halip na tagpuan ko siyang malapit sa kamatayan, at noon ko nalaman na binugbog mo siya ng 8 buwan sunod. Tumulo ang luha sa mukha ni Jose. Ngunit hindi luha ng regret. Pure fear, msika. Animal terror ng taong unang beses nakaharap sa bagay na hindi mabibili. Maitimidete o masira. Magbabago ako, isinusumpa ko. Hindi ko na siya hahawakan ulit. Magte-therapy ako. Treatment, kahit ano. Huli na, Jose, sobrang huli. Tumalikod si Ramon at naglakad pabalik sa ICU door. Sa entrance huminto at lumingon. Alam mo ba, gusto kitang patawarin, talaga. Dumating ako rito para simpleng kunin ang anak ko at umalis. Dalhin siya sa lugar na hindi mo maabot at bigyan ng chance magsimula ulit. Ngunit pagkatapos nakita ko ang video na iyon at narinig kung paano ka tumawa. Tumawa ka, Jose, sa kanya, sa takot niya, sa sakit niya. Doon ko naintindihan na wala rito ang dapat patawarin. Pumasok siya sa ward at sarado ang pinto sa likod niya ng malambot na click. Nanatili si Jose na nakaupo sa sahig, sa pool ng sariling luha, sa ilalim ng tingin ng guards at nurse na tumawag sa biyenan niya. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang pulis. Binuhat siya mula sa sahig, pinusasan at dinala sa exit. Kinukunan siya ng mga tao sa lobby ng phones nila. May sumisigaw ng insults. May simpleng tumitingin ng tahimik na condemnation. Tuluyang bumagsak ang mundo ni Jose Reyes at walang pera ang makakapagbago niyon. Dinala ng police car si Jose sa precinct para magdeklara. Ngunit makalipas ang ilang oras pinakawalan siya na may promise na hindi aalis sa lungsod. Formal wala pang charges. Witness lang siya sa financial case ng tatay at suspect sa systematic violence case. Ang duty fiscal ay agad humingi ng restraining order kay Maria na agad ibinigay ng judge ng walang pag-aalangan. Notified siya in writing na hindi siya pwede lumapit sa ospital o makipag-contact sa kanya habang ongoing ang investigation. Ang lawyer, na nakuha niya ng madaling araw, ay pinayuhan na manahimik, huwag magbigay ng statement sa press at hintayin ang developments. Ngunit hindi marunong manahimik o maghintay si Jose. Buong buhay niya sanay siyang kumilos, mag-pressure, ipataw ang will niya sa anumang obstacle. At ngayon, nang bumagsak ang lahat sa paligid niya, hindi siya makakapag-cross arms at panoorin kung paano nagiging abo ang existence niya. Natagpuan siya ng umaga sa apartment sa isang lugar na inuupahan niya para sa encounters na hindi dapat malaman ng asawa niya. Hindi siya natulog buong gabi. Nagche-check ng news at nakikita kung paano exponential lumalaki ang publications tungkol sa pamilya niya. Sa 8am, covered na ng lahat ng major media ang skandal at ang video ng bugbog kay Maria ay lampas na sa 3 million views. Ang comment sa ilalim, hindi niya mabasa dahil pagkatapos ng unang 1-0 nagsimulang manginig siya. Puno ng calls ang telepono, ngunit hindi friends o partners. Journalists, bloggers, unknown people na gusto ng comment o simpleng maglabas ng galit. Sinilens ni Jose ang telepono at itinapon sa sofa, ngunit hindi siya pinabuti yon. Sinubukan niyang tawagan ang tatay niya. Ngunit si Victor Reyes ay unavailable pa rin. Ayon sa news, detained para sa interrogation at hindi pa pinakawalan. Ang show Victor sa prosecution ay hindi sumasagot sa calls mula pa kahapon. Ang business partners,
Nakahapon ay tinatawag siyang kapatid at nanunumpa ng eternal friendship, ay parang nawala sa mundo. Unang beses sa buhay niya, naintindihan ni Jose kung ano ang tunay na mag-isa. Malapit sa 1-0 ang nagdesisyon siya. Kailangan niyang bumalik sa ospital at kausapin ang biyenan niya ng personal. Walang histeria o threats. Marahil hindi pa huli para mag-negotiate. Marahil hindi pa naiintindihan ng northern worker na iyon kung kanino siya nakipag-away at mapapapayag na umurong. Sa huli, lahat ng tao may presyo, absolutely lahat. Nagbihis ng clean shirt, nag-ayos ng kaunti at nag-call ng taxi dahil iniwan niya ang Porsche sa ospital at delikado ngayon kunin. Kinilala siya ng driver sa daan at buong biyehe ay sumisulyap sa rearview mirror. Ngunit walang sinabi. Nagbanggap si Jose na hindi napapansin. Sa entrance ng ospital maraming journalists na may cameras. May nag-leak na ang domestic violence victim ay narito mismo at ngayon naghihintay para sa exclusive shots. Niligid ni Jose ang building sa kabilang side at pumasok sa service entrance na naalala niya mula sa previous visits. Puno ng tao ang lobby tulad ng dati. Walang nagbigay pansin sa kanya dahil lahat may sariling problema at sakit. Umakyat si Jose sa 3rd floor at huminto sa harap ng ICU doors. Walang guards. Msika, marahil nagpalit ng shift pagkatapos ng gabi. Itinulak ang pinto at pumasok. Mahabang pasilyo na may kwarto sa magkabilang side. Amoy ng gamot at disinfectant. Malambot na beep ng monitors sa likod ng closed doors. Dahan-dahan naglakad si Jose. Sumisilip sa bawat kwarto sa glass windows, hanggang natagpuan ang hinahanap. Nakahiga si Maria sa kama, connected pa rin Msika, sa chains, ngunit may nagbago. Gising na siya. Bukas ang mata at nakatingin sa ceiling habang chine-check ng nurse ang monitor readings. Sa tabi ng kama nakaupo ang lalaking iyon, ang tatay niya. Hinahawakan ang kamay at may binubulong. Itinulak ni Jose ang pinto at pumasok sa kwarto. Instant ang reaction. Nakita siya ni Maria at nayanig ang buong katawan. Bumukas ang mata niya ng takot at nagsimulang mas mabilis ang beep ng monitors. Nagre-rehistro ng increased heart rate. Lumingon ang nurse at binuka ang bibig para sumigaw. Tumayo si Ramon sa upuan at humakbang pasulong. Inilalagay ang katawan niya sa pagitan ni Jose at ng anak niya. Manatili ka diyan. Mababa ang boses. Ngunit may isang bagay roon na nagpatigil kay Jose sa gitna ng hakbang. Itaas ang mga kamay sa conciliatory gesture. Gusto ko lang mag-usap ng tahimik. Walang skandal. Usap lang. Maria, gusto mo ba siyang nandito? Umiling siya at ang mahina at halos imperceptible na galaw na iyon ay mas tumama kay Jose, Msika, kaysa sa anumang suntok. 3 taon na ang nakaraan tinitingnan siya ng babaeng ito ng may adoration. 2 taon na ang nakaraan, sinubukan pa niyang i-justify siya. 1 taon na ang nakaraan, nagsimula siyang matakot sa kanya, at ngayon sa mata niya takot at disgust lang. Msika, tawagan ng security. Sabi ni Ramon sa nurse at tumakbo ito palabas ng kwarto. Hintay, please, bigyan mo ako ng 5 minutes. 5 minutes lang. Hindi gumalaw si Ramon sa lugar niya. Nakatayo pa rin sa pagitan ni Jose at ng anak niya. Living shield ng bones at muscles na hindi magbibigay. Magsalita ka, may oras ka hanggang dumating ang security. Nilunok ni Jose. Ang mga salitang inensayo niya sa daan ay biglang naging stupid at inappropriate. Ngunit wala nang balikan. Alam ko na mukhang masama ang lahat. Alam ko na may karapatan kayong kamuhian ako. Ngunit pakiusap isipin ang consequences. Kung umabot sa trial ang kese na ito, lahat magdurusa. Hindi lang ako, hindi lang ang tatay ko. Si Maria rin. Idadrag ang pangalan niya sa press. Ang photos niya sa bawat website. Ang story niya, Msika, didiscuss ng milyon-milyong strangers. Iyan ba ang gusto mo para sa anak mo? Ang story niya dinidiscuss na salamat sa iyo at sa video mo. Pwede pang itigil yan. Mahahanap ko ang paraan para alisin ang video sa lahat ng lugar. Kukuha ako ng specialists na mag-clean ng internet. Bibigyan ko si Maria ng divorce sa anumang kondisyon. I-transfer ko sa kanya ang lahat ng natitira kong properties. Makakapagsimula siya ng bagong buhay mula zero. Ngunit para roon kailangan ninyong i-withdraw ang statements at sabihin sa journalists na itigil ang publications. Nakikinig si Ramon ng tahimik at imposible basahin ang emosyon sa mukha. Binigyan ito ni Jose ng segn para magpatuloy. May pera ako, hindi ganoon kadami noon, ngunit sapat. Matransfer ko sa account mo, halimbawa, $500,000 ngayon din. Hindi bribe, compensation ito sa lahat ng ginawa ko. Sa sakit na ibinigay ko sa anak mo. Naiintindihan ko na hindi maayos ng pera ang past, ngunit makakatulong sa building ng future. $500,000. $1 million.
Msika, mahahanap ko ang halagang iyan kahit ibenta ko ang lahat. At ano ang gagawin ko para sa $1,000,000 na iyan? Simpleng itigil ang lahat na ito. Sabihin sa investigators na exaggerated mo. Na nahulog mag-isa si Maria. Na joke lang ang video. Stupid game. Maniniwala ang mga tao. Palaging naniniwala ang mga tao sa gusto nilang paniwalaan. Humagbang si Ramon pasulong at automatikong umurong si Jose. Wala pang metro ang pagitan nila. Alam mo ba kung magkano ang kita ko sa isang taon sa shift ko sa Northern Platforms? Kaunti pa sa 15,000. Ang $1,000,000 ay mahigit 60 taon ng trabaho ko. Malaking pera para sa tulad ko. Ayan, napakagandang pera. Pwede kang hindi ko tinapos 60 taon ng trabaho. At akala mo para sa perang iyan ay ipagkanulo ko ang anak ko. Nasasabihin ko sa investigators na nahulog siya mag-isa nang nakita ko ang video na binubugbog mo siya nang nakita ko siya sa kwartong puno ng bruises at tubes. Literal na bumagsak si Jose sa tuhod sa gitna ng hospital room sa malamig na linoleum. Sa ilalim ng tingin ng lalaking hinamak niya at itinuring na walang halaga. Please, pakiusap ko sa iyo. Gagawin ko lahat ng sabihin mo. Magte-therapy ako. Hindi ko nahahawakan ulit siya. I report ko sa iyo ang bawat hakbang ko. Huwag mo lang akong ipadala sa kulungan. Please. Tumutulo ang luha sa mukha niya at totoong luha. Hindi fake. Unang beses sa buhay niya umiyak siya ng takot sa future. Na nakikita niyang black hole. Kulungan, kahihiyan, pagkawalan ng lahat at walang pag-asa na makabalik sa dating buhay. Tinitingnan siya ni Ramon mula sa itaas at sa mata niya may kakaiba. Hindi triumph ng winner, hindi malis, parang pagod at imsika, lungkot. Alam mo ba kung ano ang pinakamasama sa buong story na ito? Na kahit ngayon hindi mo pa rin naiintindihan ang ginawa mo. Umiyak ka hindi dahil nagbigay ka ng sakit sa anak ko. Umiyak ka dahil natatakot ka sa consequences para sa iyo. Ni isang beses hindi ka nag-apologize sa kanya. Ni isang beses hindi mo tinanong kung kumusta siya. Sa sarili mo lang iniisip, kahit ngayon na nakaluhod ka. Hindi ganoon. Mahal ko si Maria sa paraan ko. Ngunit mahal ko, Msika, sa paraan mo. Eksakto. Sa paraan mo ibig sabihin bugbugin siya kapag naiirita ka. Hamakhin kapag gusto mong makaramdam ng power. Ikulong sa bahay para hindi siya makareklamo. Hindi yan love, Jose, sakit yan. At taos puso akong umaasa na sa kulungan mapipilitan kang magpagamot. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang guards. Sinundan ng 2 pulis. Binuhat si Jose mula sa sahig. Pinosasan ang mga kamay sa likod at isinuot ang posas. Si Jose Reyes ay dinetain sa suspicion ng violation ng restraining order at attempt ng pressure sa victim. May karapatan kang manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa court. Dinala siya sa exit. Sa pinto lumingon siya. Tinitingnan siya ni Maria mula sa kama at sa mata niya walang takot ni galit. Emptiness lang. Emptiness ng taong wala nang nararamdaman sa torturer niya. Maria, patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako. Lumingon siya sa wall at pinikit ang mata. At ang katahimikan na iyon ay mas masama kaysa sa anumang salita. Dinala si Jose. Si Ramon ay nanatili saglit na nakatingin sa closed door. Pagkatapos bumalik sa upuan sa tabi ng kama ng anak niya. Tatay. Maria. Talaga bang mapupunta siya sa kulungan? Talaga, hindi sa matagal. Maahil. Alam ng mayayaman kung paano makatakas. Ngunit hindi na magiging pareho ang buhay niya. Naging sinonim ang pangalan niya ng lahat na ito. Msika, kikilalanin siya sa kalye at ituturo. Hindi siya tatanggapin sa decent job. Hindi tatanggapin sa respetadong circle. Mas masama iyan sa kulungan. Maniwaala ka sa akin. At ang tatay niya. Sasagot ang tatay niya sa sariling crimes. Napakaraming lumabas na sapat para sa maraming taon ng prison. Illegal commissions sa infrastructure projects. Tax evasion, bribes sa officials. Lahat ng empire niya ay built sa dirty money at alam na ng lahat. Tahimik si Maria na iniabsorb ang narinig. Pagkatapos lumingon ang ulo at tiningnan ang tatay niya. Tatay, talaga bang may sakit ka? Ang sinabi mo tungkol sa cancer. Hindi siya nagsinungaling. Walang saysay. Totoo. Nadiagnose ako 2 linggo na ang nakaraan. 4th stage, metastasis. Sabi ng doctors 2 o 3 buwan. Tumulo ang luha sa pisngi niya at sinubukang umupo sa kama. Ngunit hindi niya kaya. Bakit hindi mo sinabi noon? Bakit hindi ka tumawag? At sasagutin mo ba 3 taon na hindi sumasagot sa calls ko? 3 taon na stranger ako sa iyo. Ayaw kong mag-impose. Sorry. Patawarin mo ako, tatay. Tanga ako. Akala ko si Jose ang happiness. Na ang yaman ang happiness.
At lumabas na ang happiness ay kapag minamahal ka ng simple, walang conditions, tulad ng pagmamahal mo sa akin. Yumuko siya at nyakap siya ng maingat. Ingat na hindi mahawakan ang kables at tubes. Palagi kitang minahal, Maria. Kahit nang ayaw mo akong kilalanin. Kahit nang sinabi mo ang mga terrible words tungkol kay nanay. Minahal kita at mamahalin hanggang huling hininga ko. Matagal silang ganoon, tatay at anak na babae. Sa wakas nagkita ulit pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay. Sa labas ng bintana ng kwarto sumisikat ang araw. Walang pakialam sa human tragedies at triumphs. Sa isang lugar sa lungsod, dinadala si Jose sa detention center. Sa isang lugar iniinterrogate ang tatay niya. Sa isang lugar nagsusulat ang journalists ng bagong articles tungkol sa skandal ng Century. Ngunit dito, sa maliit na ICU room, may katahimikan at peace sa unang beses sa matagal na panahon. Tatay, dalhin mo ako sa bahay, please. Kapag binayagan ng doctors, dadalhin kita sa Hilaga. Gusto kong makita ang aurora. Ngumiti siya at ito ang unang genuine smile sa maraming araw. Dadalhin kita, ipinapangako ko. Lumipas ang buwan na parang isang mahabang araw, puno ng events. Inilipat si Maria mula sa ICU, isang linggo pagkatapos dinala si Jose sa detention center. Pagkatapos ordinary room, mahabang oras ng recovery, endless doctor visits at procedures na nakakapagod na parang nagbubuhat ng wagons. Ngunit palagi siyang kasama ng tatay niya. Dumating siya bawat umaga at umaalis lang sa gabi, kapag halos itinaboy na siya ng nurses sa floor. Nag-upa si Ramon na maliit na room sa hostel malapit sa ospital, dahil wala siyang pera para sa decent hotel. Si Sergio, ang lalaking iyon mula sa Coatzacoalcos, ay nag-transfer ng halaga na nagpabuka ng mata ni Ramon sa gulat. Ngunit maliit na parte lang ang kinuha niya, sapat lang para sa tuluyan at pagkain. Ang iba ay hiniling niyang isave para kay Maria para sa future. Kapag tumayo na siya at magsimula ng bagong buhay. Patuloy na umuugong sa buong bansa ang news tungkol sa pamilya Reyes. Opisyal na inaresto si Victor Reyes at iniharap ang charges sa maraming crimes, including massive tax evasion at bribery ng public officials. Sinubukan ng lawyers niya na makakuha ng house arrest, sitting age at health, ngunit rejected ng court. Napakaraming evidence. Napakalakas ng skandal. Napaka-attentive ng public opinion sa process. Iniharap kay Jose ang charges sa systematic beatings at grievous bodily harm. Ang video na kinunan niya habang tumatawa at nanunuya sa asawa niya ay naging main evidence ng prosecution. Ipinapakita sa court, sa news, dinidiscuss sa bawat TV program. Ang mukha ni Jose Reyes ay naging symbol ng domestic violence. Graphic illustration na nangyayari sa likod ng closed doors ng rich houses. Tumanggi si Maria na magbigay ng interviews at personally appear sa hearings. Ang testimony niya ay recorded sa video sa ospital sa presence ng lawyer at psychologist at sapat na iyon. Nagsalita siya ng mahina, minsan humihinto para pigilan ang luha. Ngunit ikinuwento niya lahat. Ang unang bugbog 3 buwan pagkatapos ng kasal, ang apologies at promises na hindi natupad, ang takot na naging constant kompanyon niya, ang feeling ng hopelessness kapag naiintindihan mong walang tutulong dahil sobrang pera at connections ng torturer mo. Nakaupo si Ramon sa tabi niya habang nire-record ang declaration at hinawakan ang kamay niya. Hindi siya umiyak, kahit sa loob ay nagdurugo ang sakit para sa anak niya. Simpleng nandyan siya, tulad ng dapat sana noon. Ngunit hindi dahil siya mismo ang naglayo sa kanya. Dahil pinayagan niya. Dahil ganoon ang buhay at hindi iba. Nang sa wakas na discharge si Maria sa ospital, umalis sila ng araw ring iyon. Bumili si Ramon ng 2 airline tickets papuntang Villahermosa at walang sinabi si Maria laban. Simpleng tumango nang tanungin niya kung ready na siya. Kinuha ang kaunting gamit sa maliit na maleta at lumabas ng kwarto nang hindi lumingon. Ang lungsod ng Maynila, na noon ay parang city of dreams niya. Ngayon ay gusto niya lang takasan ng malayo at huwag nang bumalik. Sa airport kinilala siya. Lumapit ang isang babae kay Maria at sinabing hinahangaan niya ang courage niya. Nabrave siya na nakatakas sa nightmare na iyon. Nagkasalama si Maria at mabilis na lumakad papuntang boarding gate. Nagtatago ng mukha sa dark glasses. Naglalakad si Ramon sa tabi niya. Handa anumang oras na protektahan siya sa curious stares at questions. Lumipad ang eroplano papuntang Gray SKY ng kabisera at sa wakas pinayagan ni Maria ang sarili na mag-relax. Tinitingnan sa bintana ang lungsod na lumalayo sa ibaba at iniisip kung gaano kakaiba ang buhay. 1 buwan lang ang nakaraan, nakahiga siya sa ICU na hindi alam kung mabubuhay. 1 buwan lang ang nakaraan. Stronger sa kanya ang tatay niya na hinamak at sinisisi sa lahat ng misfortune niya. At ngayon lumilipad siya kasama niya sa timog.
Sa lugar na noon ay tinawag niyang Lungga. At ang lugar na iyon ay parang tanging safe corner sa buong mundo. Tatay, Maria, ikwento mo sa akin ng timog, kumusta doon? Ngumiti si Ramon at nagsimulang magkwento tungkol sa endless jungle na sa rainy season ay puno ng green hanggang horizon. Tungkol sa ilog na gumagapang sa vegetation tulad ng silver ribbon. Tungkol sa maliit na bayan kung saan lahat magkakilala at walang nagsasara ng pinto ng may susi. Tungkol sa deep at full silence na sa una ay nakakabingi at pagkatapos ay naging pinakamagandang tunog sa mundo. Nakikinig si Maria at sa unang beses sa maraming taon, nararamdaman ang parang peace. Malayo pa ang happiness, ngunit ang peace, ang feeling na tapos na ang pinakamasama at may bagong naghihintay sa unahan. Marahil unknown, ngunit hindi na nakakatakot. Iyon nararamdaman niya. Lumapag sila sa Villahermosa sa hapon. Nang lumubog na ang araw sa horizon at nag-orange ang langit. Mula sa airport papuntang bayan kung saan nakatira si Ramon. 2 oras pang biyahe sa kotse at nagkasundo siya sa matandang kaibigan na susundo sa kanila. Ang kaibigan ay si Miguel. Magkasama silang nagtrabaho ni Ramon sa platforms at nakatira sa katabing bahay. Malaking lalaki, msika, may balbas, mabait ang mata. Niyakap si Ramon tulad ng kapatid at kinamayan si Maria ng maingat. Para bang natatakot mabali. Narinig ko na tungkol sa iyo, dalaga. Sinubaybayan ng buong bayan ang news. Lahat kami nag-alala. Nahiya si Maria at hindi alam kung ano ang isasagot. Hindi siya sanay sa simple at genuine na participation. Sa capital circles kung saan siya gumalaw sa huling taon, ang compassion ay sa pulit phrases lang. Sa likod niyon ay curiosity at chismis lang. At ang stronger na lalaking ito ay tinitingnan siya na para bang anak niya at lubos na sincere ang mga salita. Ang biyahe sa bayan ay higit pa sa 2 oras. Dahil flooded ang ilang parte ng road at kailangang mabagal. Nakatulog si Maria sa backseat. Natakpan ng warm blanket na maingat na dala ni Miguel. Si Ramon sa harap at tinitingnan ang familiar road, ang endless green plain, malayong ilaw ng mga bayan. Nasa bahay siya at sa unang beses sa maraming taon, nasa bahay siya at hindi mag-isa. Ang bahay niya ay maliit na wooden structure na may sloped roof at porch na nakaharap sa ilog. Sa loob malinis, ngunit simple, kusina, sala at 2 bedrooms. Nauna nang binuksan ni Miguel ang fan, at fresh at welcoming ang bahay. Tumingin-tingin si Maria sa bagong lugar, at biglang napansin ang photo sa wall. Siya mismo, maliit, mga 5 taon, sa bisig ng ngumingiting tatay. Sa tabi si nanay, bata at maganda, tumatawa sa kamera. Iningatan mo. Iningatan ko lahat ng photos. Palagi silang kasama ko. Kahit nang ayaw mo akong kilalanin. Lumapit si Maria sa wall at matagal na tiningnan ang photo. Halos hindi niya naalala si nanay na ganoon. Buhay at masaya. Sa memorya niya ay maputla lang na babae sa hospital bed na humihina araw-araw. At si tatay, na palaging nagtatrabaho at sinisisi niya sa hindi pagligtas kay nanay. Patawarin mo ako, tatay, sa lahat, sa mga salita tungkol kay nanay. Bata pa ako, hindi ko naiintindihan. Bata kang nagdurusa. Mga bata nagsasabi ng terrible things kapag nagdurusa. Normal iyan. Matagal na kitang pinatawad. Niyakap nila sa gitna na maliit na sala at umiyak si Maria habang hinahaplos ni Ramon ang ulo niya at bumubulong ng comforting words. Tulad ng ginagawa niya nang maliit pa siya at nagigising sa nightmares. Mahirap ang unang araw sa timog. Sanay si Maria sa silence, sa kawalan ng city hostel. Sa slow pace ng buhay na dito ay parang tanging possible. Matagal siyang natulog, kumain ng marami, naglakad ng marami sa paligid, humihinga ng clean at moist air. Unti-unti nawala ang bruises sa katawan niya. Humupa ang sakit sa ribs at ang nightmares na gumugulo sa kanya, bawat gabi, ay nagsimulang bumisita ng mas bihira. Nandyan si Ramon, ngunit hindi nagpipilit. Hindi sinusubukang pabilisin ang events. Nagluluto, nagkukwento tungkol sa locals at quirks nila. Ipinapakita ang favorite spots niya sa jungle. Isang gabi ginising niya siya ng hating gabi at dinala sa porch. Tinakpan ng thick shawl ang balikat. Tignan mo. Itinaas ni Maria ang tingin sa langit at nanigas. Heat lightning ang nag-ilaw sa horizon, habang libu-libong fireflies ang sumasayaw sa ibabaw ng ilog sa dilim. Nakita niya sa photos at movies, ngunit ang reality ay 1,000 times mas maganda. Napakaganda na nahinto ang hininga niya. Ito ang gustong ipakita ko sa iyo noon. Maraming taon na ang nakaraan, ngunit ayaw mong pumunta. Tanga ako. Akala ko na sa big cities at expensive things ang happiness. At lumabas na narito pala. Sa silence, sa BOT, sa may kasama kang tunay na nagmamahal sa iyo. Nanatili sila sa porch na tinitingnan ang fireflies. Tatay at anak na babae. Sa wakas nagkita ulit.
At ang moment na yon ay worth lahat ng lost years, lahat ng luha at resentments, lahat ng nightmare na pinagdaanan. 2 linggo pagkatapos dumating, natagpuan ni Maria sa bathroom ang pregnancy test na binili niya sa kabisera at nakalimutan sa bag. Matagal niyang tiningnan ang box nang hindi binubuksan. Pinaghihinalaan niya na sa nakaraang araw. Ngunit natatakot malaman ang truth. Natatakot siya sa ibig sabihin ng truth na iyon. 2 lines ang lumabas. Umupo siya sa bathtub edge at tiningnan ang maliit na plastic thing na nagbabago ng lahat. Bobby niya. Bobby ng lalaking nang bugbog sa kanya ng 8 buwan at halos pinatay. At ano ngayon ang gagawin sa knowledge na iyon? Natagpuan siya ni Ramon 1 oras pagkatapos. Nakaupo pa rin sa bathroom na may test sa kamay at blank star sa wall. Maria, ano ang nangyari? Inabot niya ang test ng tahimik. Tiningnan niya ang 2 lines at lumitaw sa mukha ang ekspresyon na hindi niya mabasa. Ito ay kay niya. Mahabang pause. Umupo si Ramon sa tabi niya sa bathtub edge at hinawakan ang kamay niya. At ano ang gusto mong gawin? Hindi ko alam. Hindi ko alam, tatay. Msika, hindi ko maisip ang Bobby na ito nang hindi naalala siya at ang ginawa niya sa akin. Ngunit sa parehong oras anak ko rin ito. Dugo ko parte ko. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. May oras ka pang mag-isip. At ikaw ano ang gagawin sa lugar ko? Tahimik si Ramon na nag-iipon ng thoughts. Hindi ko masasagot ang tanong na iyan. Msika, katawan mo ito at buhay mo. Anumang desisyon mo ang tama dahil desisyon mo iyan. Kasama kita kahit ano ang mangyari. Gaano katagal? Ano? Gaano katagal kasama mo ako? Sabi ng doctors 2 o 3 buwan. Halos 1 buwan na ang nakalipas. Ngumiti si Ramon sa special smile na lumitaw sa kanya sa last week. Ngiti ng lalaking tumanggap na ng destiny at hindi na natatakot. Maraming sinasabi ang doctors. Ngunit hindi nila alam lahat. Hindi nila alam na ngayon may reason ako para mabuhay. Nagigising ako bawat umaga at makikita kita at iyon ang nagbibigay sa akin ng strength para sa isa pang araw. Marahil 2 buwan ako mabubuhay, marahil 6, marahil 1 taon. Walang nakakaalam ng sigurado. Ngunit ang natitira kong oras ay ipapasa ko sa iyo. Niyakap siya ni Maria at umiyak. Ngunit hindi na luha ng desperation, kundi luha ng relief. Luha ng taong sa wakas na intindihan na hindi siya nag-iisa. Lumipas ang 1 pang linggo. Marami siyang iniisip ni Maria, maraming naglakad sa jungle, maraming nag-usas sa tatay niya tungkol sa past at future. At isang umaga nagising siya na may feeling na dumating na ang desisyon ng kusa mula sa deep sa soul niya. Lumabas siya sa porch kung saan umiinom ng kape si Ramon at tinitingnan ang endless green plain. Tatay, nagdesisyon na ako. At ano ang desisyon mo? Ipanganak ko ang Bobby. Hindi kasalanan niya na may ganoong tatay. Anak ko ito at mamahalin ko at gagawin ko lahat para hindi siya maging tulad ni Jose. Palakihin ko ng iba. Inilagay ni Ramon ang tasa at tiningnan ang anak niya. Nagniningning ang luha sa mata niya. Ngunit ngumingiti. Malakas ka, Maria. Mas malakas kaysa akala ko. Mas malakas kaysa akala mo sa sarili mo. Dahil kasama kita. Dahil hindi na ako mag-isa. Tumayo siya at niyakap siya. Nanatili silang nakatayo sa porch na nagyayakapan na tinitingnan ang Southern SKY na nagsisimulang magliwanag sa east. Bagong araw, bagong buhay, bagong pag-asa. Nabuhay pa si Ramon Santos ng 14 na buwan. Higit pa sa prediksyon ng doctors. Nakita niya kung paano lumaki ang tiyan ng anak niya bawat buwan. Hinawakan ang kamay niya nang manganak siya sa small regional hospital. Siya ang unang yumakap sa apo niya. Maliit na Bobby na may dark eyes at stubborn chin. Pinangalanan siyang Ramon bilang parangal sa lolo. Naabutan pa ni Ramon na turuan ang unang words, naisway sa tuhod, naikwento ang mga fairy tales na noon ikinukwento kay Maria. At pagkatapos, isang tahimik na winter night, nang mahinang umulan sa labas at nag-ilaw ang headlighting sa horizon, pinikit niya ang mata at imsika, hindi na binuksan pa. Natagpuan siya ni Maria sa umaga. Tahimik na nakahiga sa kama na may ngiti sa labi. Hindi siya sumigaw ni umiyak, simpleng umupo sa tabi niya. Hinawakan ng kamay at matagal na nanatili roon na nagpapaalam sa lalaking nagbigay sa kanya ng second life, na nagpatunay na mas malakas ang love kaysa pera, kaysa takot, kahit kaysa kamatayan. Inilibing siya sa small cemetery sa likod ng bayan. Mula roon kita ang endless green jungle. Sa lapida simpleng isinulat Ramon Santos, tatay, lolo, lalaking gumagawa ng tama. At nanatili si Maria na tumira sa maliit na bahay na may porch na nakaharap sa ilog. Pinapalaki ang anak niya. Nagtatrabaho remotely bilang designer. Tulad ng pangarap niya noon sa kabataan. Minsan sa gabi lumalabas siya sa porch at tinitingnan ang fire fleece sa ibabaw ng tubig.
At parang nakikita niya na sa isang lugar sa itaas tinitingnan din ng tatay niya ang magical lights na iyon. Nakanegatibo, 4 years prison si Jose Reyes. Ang tatay niya 8 years sa maximum security prison. Bumagsak ang empire niya. Naging sinonim ng pinakamasama ang pangalan niya. Pumasok ang story niya sa books bilang example na hindi binibigyan ng karapatan ng pera ang violence ni impunity. At lumaki ang maliit na Ramon bilang healthy at happy child. Msika, nalam na hero ang lolo niya, na lumipad para iligtas si Momi na masama ang pakiramdam niya. Msika, na gumawa ng isang tawag na nagbago ng lahat. At kapag lumaki si Ramon, gagawin din niya ang tama. Dahil ganoon siya pinalaki. Dahil nagpapasa ang love mula generation to generation. Dahil isang tao lang ang makakapagbago ng mundo kung may courage siyang subukan. Mga kaibigan, ganoon nagtatapos ang story na gusto kong ikwento sa inyo. Story tungkol sa kung paano ang true strength ay hindi sa pera ni connections, kundi sa love at willingness na protektahan ang mahal natin. Story tungkol sa kung paano possible ang justice kahit mukhang closed ang lahat ng doors. Story tungkol sa kung paano hindi huli ang lahat para bumalik sa mga mahal natin at hindi huli ang magsimula uli. Kung hinaplos ng story na ito ang puso mo, kung nag-alala ka sa characters, msika, at natuwa sa victories nila, please like at mag-subscribe sa channel. Ang support mo ay tumutulong sa akin na gumawa ng bagong stories, msika, at ibahagi sa inyo. Isula sa comments kung ano ang iniisip mo sa ginawa ni Ramon. Tama ba siyang tumawag sa kaibigan niya? Ano ang gagawin mo sa lugar niya? Mahalaga sa akin ang opinyon mo. At tandaan, kung ikaw o malapit sa iyo ay nakararanas ng domestic violence, huwag manahimik, humingi ng tulong. Isang tawag talaga ang makakapagbago ng lahat. Salamat sa pananatili sa akin hanggang dulo. Kita tayo sa susunod na stories. At bago ka umalis, gusto kitang iwan ng final reflection. Ang story na ito ay nagpapaalala sa atin na ang family ties. Msika, kahit dumaan ang taon ng silence at distance, hindi ganap na nawawala, na minsan matagal ang karma, ngunit palaging dumadating. At na ang love ng tatay ay walang expiration date. Kung minsan ay lumayo ka sa taong mahal ka, marahil ngayon ang araw para gawin ang unang hakbang. Sabihin mo sa comments kung nagpaisip sa iyo ang story na ito tungkol sa sarili mong pamilya, kung may similar na naranasan mo. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel at i-on ang bell para hindi makaligtaan ang anumang story. Kita tayo soon.